Nire-remove mo lang. Kaya, tapos, patay sa 8. Setting 8 yan. So, ito-draw mo na yung connection. So, yung connection mo ngayon, kung ano yung pinito mo sa ano, sa 6, yun yung gagamitin mo rito. So, kung yung fittings mo naka-angle, i-angle mo rin, naka-angle siya. So, bahala ka yan. So, yan. Then, of course, you will calculate the diameter of the ball. Kailangan 8 steel balls yung gagamitin natin. Pero meron pa rin load. So usually meron pa rin horizontal and vertical load. Okay? Then alamin mo yung shear and bearing load on the fittings. Ano ba yung shear? Shear yan, magsishear yan, yung bolt. Magbe-bearing yung plate. Ilagay nyo ba yung thickness ng plate? Diba sabi ko, dimension, ibigay. Yung iba sa inyo, yung plate, rinawin lang. Tapos, nakagano siya. Dapat alam mo rin yung kapal niyan. Okay? Kasi ito yung plate, magbe-bearing yan. Yung bolt na nakasuksugan doon, magsishear. Yung shear niya, double shear. Ha? Dahil yung double shear yan. Ha? So, pag yung bolt nakasuksok rito, pag ito yung pinasok mo lang, tapos sinusok mo to, double shear to. Yeah, kasi ganyan. So, naka-double shear yan. So, yung shear niya rito, ito, saka yun. Tapos, yung plate, double bearing rin. Saka ito. So, yung ito, naka-double bearing yan. Di ba? So, paano mo kunin yung bolt? Gamitin mo yung ito, AN steel bolt. Sa AN steel bolt, sa ultimate tensile stress niya, kumukuha mo yung tensile stress niya, 125,000 PSI, ultimate shearing. Siyempre, shearing niya ng bolt, 75,000, at saka yung bearing niya is 180,000 PSI. Then from here, kukunin mo yung ano niya, yung size, yan. Size of diameter of the bolt. Ano yung formula ng diameter of the bolt? Di ba? Pi d squared over 4. Para makuha mo yung diameter. Okay? So yun, may reference ka ngayon. Tanong, ano yung P? Kasi S is equals to P over A, di ba? Yung area mo, makukuha mo dito. Ay di, yung area mo, gagamitin mo, pi d squared over 4. Lalabas yung diameter. Ano ngayon yung S mo? Saan yun? Yun. Yan yung P mo. Yun, yun yung P. Oo, baka pagka lumabas yung pag mali yung P mo rin, baka lumabas rin eh, aspili yan. Ha? Yung ano, P na maliit. Yun mo pwede, ano yan, ilagay mo, mapabali siguro. Kasi baka yung value mo, hindi proportionate doon sa wing loading mo. Kasi mali yung pagka-compute mo. Okay. So yun. O kaya baka sa sobrang mali rin ng binilagay mo load, wala na sa table yung ano mo, yung diameter mo, di ba? So, pang-bolt na lang kulay yung nilalagay. Pag ganun daw, mapauto pa yung Hindi nga, dapat tama yung ano mo, report number, ano ba to? Report number Ito po. 7. Yung 6 po daw. Yung 6, report number 6, dapat tama yun. So dito, chineka mo lang kung kumpleto ka, chineka mo lang, pero hindi ko naman kukupitin yan, no? Ang dami yan. 25 na ano yan, na cases. So, kayo naman yung papasuguro yan kasi may karugtugin. Pero daw, paano po Pag nagkamali kayo, dapat i-correct nyo. Ito, pwede po yung modify yun. Yung years. O, structural nga eh, ito. Kunyari, ito yung design mo, okay? Mali-mali yung pagka-compute mo, pumunta ka na rito ngayon, dinidesign mo yung bolt. Eh, mali yung pagka-compute mo, so, mali yung pagka-compute mo, so, mali lalabas na bolt dito. Malamang yung bolt, wala rito. Okay? Baka sobrang liit, okay, sobrang laki. So, since structural to, gagawin mo, dito ka magsimula, papunta rito.
mamili ka na ng bolt, tapos pabalik yung calculation. So lalabas dito yung axle load mo, eh may stress naman, no? May shearing stress. Tapos sa akit sa patas, mo yung wing loading mo. Pabalik, kaya structural analysis. Adjust po yung window. Oo, pabalik. Ibig sabihin, babaguhin mo ngayon yung given. Sa report. Posible hindi nyo makagawa yun kasi kukunti lang yung panahon natin para dito. Pero ay hindi yun ay idea. Ito lang yan. Kung hindi available, di... Tapos, kunyari, yung design mo, ganito. Ganyan yung lumabas na wing loading at saka load. Ganyan. So, yun lang yung sunod mo eh. So, magkakaroon yan ng limitation, yung aircraft. Yung component niya, magkakaroon ng limitation, lalabas na yan yung margin of safety. Diba? Lalabas, pag lumabas yung margin of safety, lalagyan mo yung limitation. Diba, sasabihin mo eh na yung component na to, kailangan hanggang ganito lang yung load. Hanggang ganito lang, okay? Bisesir ako sa inyo na loading ha. Ito tayo pa. 86. So, wala yan. 86. Bay tulay. Okay? Yung tulay na yan, 10 tons. No? 10 tons. Yung tulay. Okay? Tapos, may truck na 12 tons. Okay? So, kakayanin naman ang tulay. Siyempre, hindi kakayanin, di ba? Kung single axle siya, hindi niya kakayanin. Single axle, hindi kakayanin. Kasi yung axle niya, ibig mo yung concentrated load ng 12 tons, di ba? So, pagka yung gulong nga, yan. Dumaan, 12 tons yan. So, yung brakes, 10 tons. So, sisirain niya, di ba? Di ba may mga truck na doon, triple axle, yan tatlo. Di ba? Tatlong gulong, di ba? Ay, tatlong grupo na gulong. Meron dito. Pagdaan yan, 12 tons siya. Pag dumaan yan, kakayanin ba ng 10 tons na tulay? Magkakasagot. Ano yung reaction? Di ba distributed dito? Distributed, di ba sa tatlo? So, ibig sabihin, hindi concentrated to yung tulay dito kasi na-share sa tatlong gulong eh. Plus yung gulong pa sa una, di ba? Di ba? O, tingnan nyo yung train, di ba? Yung train, ang sunod-sunod gulong, di ba? So, yung brakes, di ba? Tumatay na. Kahit anong karga nyo, kahit overload yun, kakayanin niya kasi distributed sa ang daming gulong, di ba? Distributed yun, no? O, di ba? Kunyari, 10 yung gulong. Isa lang rito. Yung total nito, 111, di ba? Kung ito 10, 1111, di ba? Distributed. Okay? So, yun. So, yun. Tanong yun natin. Pero siyempre, by law, hindi mo padadaanin, di ba? Kasi baka sabihin, yung 12 tons ka, dumaan eh. Eh, kaso, ano yun? Multi-axle yun, di ba? Hindi naman single axle. Eh, kasi tayo, di ba? Kapusado. Pag pinalusot yung isa, hindi niya kapisado na kaya pinalusot yun kasi 3 axle yun, di ba? Kasi pilit mo isa na malaking dump truck na 1 axle lang, di ba? So, masisira yan. Kasi pag ano niya, kasi yung pababa. Eh kung pa yung pagkainan niya, 10 na kagano'n, siyempre divided by 10 yung mataas, di ba? So dito gano'n rin. Siyempre pag nakita mo yung structure, tapos hindi lumalabas, so pabalikan mo. Pabalikan mo yung computation. Kaya lang, siyempre, natrabaho kasi marami kang papalitan na plate, di ba? May mga reports ka ma-affected. Bigyan ko kayo ng ano. Di ba yung flatbed na truck, di ba?
flatbed na truck, ano ba yung dala-dala niya? Iba, laking bulldozer, no? O bakit hindi na Kasi distributed dito. Diba? Lagyan mo yun yung flatbed, lagyan mo ng isang axle lang. Pag sinakay ko ulit yung flat yun, sigurado. Bigat na diba? Yung bulldozer. Kung isa nga kinakarga pa yung pump crane, yung crane, di ba? So, bigat nyo, di ba? Kasi ilalagay mo sa truck, yung truck niya. Okay, so sa Saturday, first 2 hours natin, complete natin yan. Yung sa atin yung report number 8, di ba? Then, last 2 hours, after na. Ay, yes. Siyempre, 16, meron kayo report, di ba? So, mag-uwi pa kayo na report para sa 16, meron kayo sasabi. So, imbis na, classwork, exam. Pero bago matapos yung classwork, meron tayong report para sa Monday. Pwede po naman po sa issue na report for Meron ba? Meron ba? Meron ba?
Sure.